Matapos ang supply na pagkikipagkasundo sana ni Kurapika kina Vergy at ang pagpapakita sa kasalukuyang status ng bawat prinsipe at reyna pati na ang mga tauhan nito, ay ngayon ay i-review na natin ang chapter 375 o ang episode 36 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang revelasyon sa mga napaka-oping ability ng Nenbeast ng mga prinsipe, ang mga nakakabiglang eksena at marami pang iba. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamangkat ng ating chapter ngayon ay Persuasion. At nagsimula ang eksena dito sa room 1006 na kung saan ay maririnig ang Prinsipe Tyson na sabing, "Magandang umaga sa inyong lahat." Sumagot naman ang kanyang mga guards na magandang umaga din po, Sixth Prince Tyson. Sagot naman ni Tyson na huwag kayong mag-alala, ang pag-ibig ay lagi raw mananaig, na ang lahat daw ng mga lonely nights, mga panahong gusto raw nilang ibalik, ay one day magiging magagandang alaala na lang daw talaga. Sapagkat ito raw ay pag-ibig, ang kapangyarihan ng pag-ibig, na mula raw sa Book of Tyson, 2nd chapter verse 4, Kana Chronicles. Matapos masabihan ni Tyson ay pumulakpak naman ang lahat ng kanyang mga guards at nagdiwang na sabing, "Viva Prince Tyson!" May kita naman dito si Giuliano at si Izunami na napipilitan ngayong pumalakpak. Nasabi naman dito ni Giuliano na ang sinabi rong linya ni Prinsipe Tyson ay isa rong rip-off ni Nishina Kana na singer. Nasagot naman ni Izunami na di raw niya kilala ang singer na yan. Kaya isagot naman ni Giuliano na seriously, ano bang klaseng buhay ang meron ka? Na ang kanta raw ni Nishina na Darling ay isa raw talagang legend song. Sabay binanggit din ni Giuliano ang part ng kantang yon. Kaya na may sa isipan ngayon ni Izunami ay wika niya na umalis ka nga rito. Sabay tinanong niya dito si Giuliano kung ano ba raw ang tingin nitong mga maliliit na nilalang. Nasagot naman ni Giuliano na wala naman daw siyang nararamdamang masama sa mga to. Kasi isa raw itong Nenbeast mula sa isang taong nagpipreach talaga sa pag-ibig. Kaya sa tingin niya na napakamali naman daw siguro kung ang mga nilalang na ito ay nagbibigay raw ng kasamaan. Nakabaliktaran daw sa ugali ng prinsipe. Kaya sa tingin niya na bakay parang spirit bomb daw ito. Nasagot naman ni Izunami na itong si Giuliano lang daw ang nakakaintindi sa mga metaphor na pinagsasabi nito. Kaya sabi naman ni Giuliano na dapat daw mas alamin pa raw ni Izunami ang Dragon Ball kasi doon niya ni-reference sa mga kaibigan ng tungkol sa spirit bomb. Nasabi naman ni Izunami na nabasa na raw niya ang Dragon Ball. Sabay makikita rito ang Nenbeast mga kaibigan ng Prinsipe Tyson na isang Nenbeast na may isang mata na lumulutang ngayon habang nagpapalabas ito mga maliliit na mga nilalang na tinatawag na eyewags. At ayon pa dito na isa raw itong emitter na diffusive levy type. Ang diffusive levy type na emitter ay isang abilidad daw na kung saan ay nangongolekta ang user ng isang bagay mula sa maraming targets nito gamit ang maraming nagsisilbing collector. Na dito sa Nenbeast ni Tyson ay itong mga eyewags mga kaibigan ay dumidikit daw sa mga binigyan ng Book of Tyson ng Prinsipe Tyson. At ang mga eyewags na yan ay kumukolekta raw sa mga aura ng host nito o kung saan ito nakadikit ngayon. At kapalit ng kanilang pagkokolekta ng aura ay nakakaramdam naman ng happiness ang kanilang host. Pero ang degree ng kanilang happiness na mararamdaman mga kaibigan ay nagdedepende raw sa kung gaano raw nila kalubusang binasa talaga ang librong Book of Tyson. However, kung may i-break daw ang isang taong nakabasa na ng libro sa mga bagay na ipinagbabawal dyan sa libro mga kaibigan, ay ang taong nag-break ay makaka-receive daw talaga ng isang malubhang parusa. So ibig sabihin na mas safe si Izunami dito mga kaibigan sa ability ng Nenbeast na yan sapagkat di pa niya binasa ang libro. Kasabay niyan ay dito naman sinabihan ni Tyson ang kanyang mga guards na oras na raw para sa kanilang love exercise. Nawikang right hand daw sa bewang, left hand sa ulo at twist. Matapos niyan, sa sumunod naman na panel ay in-reveal naman ang ability ng Nenbeast o Guardian Spirit Beast ng 2nd Queen Camilla na isa rong manipulator na coercive type na kaya raw nitong controlling completely ang isang tao na nag-fulfill sa conditions nitong Nenbeast. Kasunod niyan ay ang Nenbeast naman ng 5th Prince to Beppa ayon dito na isa raw itong transmuter collaborative type na isang type na nagre-require daw ng isang partner na in this case ay isang research partner mga kaibigan para ma-activate ang ability nito. At ang ability na meron nito mga kaibigan ay kaya rin itong mag-produce ng iba't ibang klase ng droga mula sa katawan nito. Ang sumunod naman na Nenbeast ay ang kay 7th Prince Lazarus na isang conjurer pero may pseudo-coercive manipulative ability na nagsaset daw ito ng trap sa pamamagitan ng pagkukonjure ng kahit na anong inaasam o desire ng target nito para gawin itong pain sa kanyang target na kung saan kung mahuhulog ang target na yan sa kanyang ginawang pain ang pseudo-coercive manipulative ability ay ma-activate daw. At for refresher mga kaibigan, ang pseudo
coercive manipulation ay isang ability na either kaya nitong kontrolin ang katawan ng target o di kay pipilitin nito ang target sa isang sitwasyon na mawawalan talaga ito ng choice, kundi ay ang sundin na lang talaga ang kagustuhan ng manipulator, gaya sa nangyari noon kay Sayard mga kaibigan. Matapos sa eksenang yan ay dito naman sa isang residential room, may kita ang isa sa mga sundalo ni Benjamin na sabi nito sa kanyang isipan na delikado raw ito. Kailangan daw na may gawin sila sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay magiging banta raw talaga ang kanya nakikita ngayon mga kaibigan sa First Prince Benjamin, na ang aura ng bawat isa rito ay nasa average lang daw ang dami. Pero kung naka-assemble daw silang lahat dito sa 9 Prince Halkenberg, ang kanilang aura ay bigla na lang daw na tumataas at dumarami. Maya-maya pa ay may kita naman itong sundalo ni Benjamin na nakabantay habang sina Halkenberg kasama ang mga guards nito ay nag-gather ng mga kaibigan sapagkat pinapalapit sila ngayon ng prinsipe at sinabihan sila na a moment of silence daw para sa prinsipe Momose. Maya-maya pa ay habang nakapikit silang lahat dito ay may kita naman ang biglang pagtaas o pag-spike talaga ng kanilang aura mga kaibigan habang ang Nenbis ni Halkenberg ay nasa gitna. Kaya napasabi naman dito ang lalaki na sa pamamagitan daw ng pagdasal, hindi, nagkakaisa lang talaga sila sa kanilang ginagawa ngayon na isang symbiotic fellowship daw, na kung silang lahat daw ay nasa magkaparehong wavelength ay nakaka-produce daw sila ng napakaraming aura. Maya-maya pa ay makikita nga ang napakaraming aura na nagmumula kina Halkenberg mga kaibigan habang ipinapaliwanag na dito na ang ability ng Nenbis ni Halkenberg ay isa rong enhancer symbiotic type, isang type na ginagamit ang tulong ng iba o ang aura ng iba para makapag-produce ng mas malakas at effective na ability. Nasa case dito na the more na mas marami raw mga taong may marka nito sa kanilang kamay na mag-gather dito sa prinsipe ay the more na mas lumalaki ang kanilang potensyal, na kung magkakaisa raw itong grupo na i-activate ang ability, ang ability ng Nenbis sa mga kaibigan ay aabot daw sa highest level nito to the point na mas mataas pa ang level nito sa kahit anumang Nen ability. Ganyan daw kalakas ang ability ng Nenbis ni Halkenberg mga kaibigan. Kaya ay napasabi dito ang lalaki na nakakatakot to talaga ito. Kaya dito na niya pinindot ang kanyang transmission device habang sa kanyang isipan ay iwika niya na siguro ay napansin na raw ng First Prince ang napakalakas na aura nito, na ayon pa sa kanya na kung papatayin daw nila ngayon si Halkenberg ay dapat na ngayon na raw nila talaga ito gawin habang hindi pa raw aware ang mga to sa kanilang ability. Kaya dapat bigyan na raw siya ngayon ng instructions na ayon pa sa kanya na papatayin raw niya si Halkenberg the moment na bababa na raw ang kanilang aura pagkatapos ng kanilang ginagawa ngayong a moment of silence. Kasi kung wala raw ang leader nitong mga guards, which is si Halkenberg, tsak na magko-collapse daw talaga ang kapangyarihan na to. Pero ang problema daw kasi ngayon ay ang Nenbis daw ni Halkenberg. Kasi alam daw nitong Nenbis na to mga kaibigan na nakakagamit siya ng Nen, kaya ay lagi raw itong naka-alerto na kung sakaling lalapit daw siya kay Halkenberg na may klarong intensyon ng pagpatay ay di raw niya alam kung paano lalaban nitong Nenbis, na sa tingin niya ay aatakihin daw siya nito gamit ang mga balahibo nito. Dahil pa niya na ang guard daw ng First Queen na Unma na nagangalang Orsni na may opposite shift daw sa kanya noon ay nakareceive din daw ng marka ng balahibo sa kanyang kamay kagaya ng mga guards ni Halkenberg noon. However, the fact na nawala din naman daw ang marka na yon after 10 minutes ay nagpapakita lang daw ito na walang epekto ang ability ng isang Nenbis sa isang taong walang loyalty kay Halkenberg. So hindi raw pala isang coercive type ang manipulative ability ng Nenbis ni Halkenberg, sapagkat di nito nakokontrol ang namarkahan na maging loyal talaga kay Halkenberg. Subalit gaya ng lahat ng guard ay wala rin daw memory si Orsni noon sa kung papaano at kailan nito namarkahan. Kaya ay ang nangyayari raw ngayon ay isa raw memory revision mula sa atake ng manipulator. Kaya masabi niya na ang Nenbis nitong si Halkenberg ay isa raw talagang enhancer, pero na-e-impluensyahan daw ito ngayon sa nature at personalidad ng Prinsipe Halkenberg. Kaya ay nabigyan din daw ito ng manipulative ability sa tuwing aatake ito, na baka ay isa raw counteractive ang atake nitong Nenbis mga kaibigan para mas magiging epektibo ang pagre-revise nito sa memory ng target. Kasi ang pagiging counteractive type ay mas nagbibigay ng risk sa user since na pinapauna nitong umatake ang kanyang kalaban sa kanya. However, with that risk naman mga kaibigan, ang counter naman ito sa kalaban ay posibleng isang napakalakas daw na atake, na sa case na ito ay isang napakalakas daw na memory revision ang posibleng gagawin ng Nenbis na yan, na posible pa nga raw i-overwrite ang kanyang isipan to the point na baka si Benjamin pa raw tuloy ang kanyang magiging target sa susunod instead na itong si Halkenberg. Kaya sa tingin niya na maaaring pagkatapos daw ng gagawing counter-attack ng Nenbis na yan ay hindi na raw niya pwedeng paniwalaan pa ang kanyang sariling memory. At worst, baka hindi
hindi na rin daw siya aware kung kailangan pa ba niyang paniwalaan ng kanyang memory o hindi sa time na yan. Dagdag pa niya na hindi raw talaga pwede, hindi pa raw pala ngayon ang panahon na aatakihin na niya itong si Hulkenberg. Kasi ngayon ay di pa niya alam ang tunay talagang ability ng Nenbeast. Kasi bakay ang kanyang gagawin ay magpuproduce lamang daw ng masamang resulta. Kaya ngayon ay kailangan daw niya ng at least isa o dalawang witness dito sa posibleng gagawin atake ng Nenbeast. Maya pinagsalita naman si Benjamin sa transmission device na sabing ang orang to. Kay Hulkenberg ba yan? Nasagot naman ng sundalo ni Benjamin na opo. Isang symbiotic type daw ito. Tanong naman ni Benjamin na wikang kaya mo ba siyang patayin? Sagot naman ng sundalo na hindi po. Na kailangan daw muna niya ngayon ng dalawa pang tao para i-verify talaga ang impormasyon. At ipapaliwanag pa rin niya mamaya ang iba pang impormasyon. Sabay pinutol na niya ang connection. May kita naman dito si Benjamin at Balsamico na sabi rito ni Benjamin na ang assassin daw sa room 1014 ang nagkakaisang lakas sa room 1009 at ang basura raw sa room 1004 ay ang siyang pagpipilian niya mga kaibigan na napakarami daw siyang pagpipilian ngayon. Nasabi naman itong si Balsamico nakakasimula pa raw ng kanilang paglalayag. Na tulad kay Camila, baka may marami pa raw kagaya nito na parang naguhukay lamang ng sarili nitong libingan. Kaya mas mainam daw siguro na maghintay na lang daw muna sila ngayon. Kaya na may napasabi na lang dito si Benjamin na ang paghihintay ay hindi raw talaga niya style. Pero mas wise naman daw kung ganyan ang kanyang gagawin. Matapos niyan ay balik dito sa room 1009, may kita si Hulkenberg na papaalis na. Natanong naman ng kanyang mga guards na saan po kayo pupunta. Sagot naman ni Hulkenberg na mag-aapila na naman daw siya sa kanyang ama. Nasagot naman ng isang guard na pero ang pakikipagkita raw sa hari sa labas ng banquet ay pinagbabawal daw. Nasagot naman ni Hulkenberg na kung magpapadisqualify daw sa kanya ang kanyang gagawin ngayon, then ayos lang daw. Kaya sabi naman itong isang guard na nadeklara na raw kasi ang hari na hindi raw makakansila ang succession contest. Na kung patuloy pa raw magpapakita itong si Hulkenberg ng hindi pagsang-ayon ay tsak na aarestuhin daw talaga ito. Kung kaya't dito naman tinignan ni Hulkenberg ang guard na kinagulat naman ito sapagkat may kitang umiiyak ngayon si Hulkenberg na sabing kung wala raw kasi siyang gagawin at kung may biktima na naman daw na mamamatay ay masabi niyang parang siya na rin daw ang pumatay nito at hindi niya raw kayang gawin yan. Kaya na may sinabihan na itong sundalo ni Benjamin na ang Night Prince ay patungo na raw sa hari kasama ang 5 pang guards nito. Kasabay niyan ay sinabihan naman ni Hulkenberg ang ilan sa kanyang mga guards na sabing ipagpatuloy na lang daw muna nila ang kanilang mga duties. Nasagot naman nila na masusunod po. Matapos niyan ay dito naman sa room 1011 makikita itong si Prinsipe Fugitsu na sabi sa kanyang isipan na napakagaling naman daw nun. Isang pinto raw na patungo sa kanyang kapatid na si Cathy which refers kay Kacho. Ang bigla na lang daw na nag-appear nung nag-wish siya nito. Nasabi niya rito na siya ba raw ang gumawa nun, na ito ba raw ang kanyang mahika. Darag pa niya na nawala raw ang pinto nung nakabalik na raw siya dito. Na kung mag-a-appear daw ito ulit, kung hihilingin na naman niya na lalabas ito ay masabi niyang totoo raw talaga ang kanyang mahika. Kaya na may dito na nagmakaawat si Fugitsu na sabing pakiusap ang pinto patungo kay Cathy. Lumabas ka sa harapan ko. Subalit ang kanyang ginagawang effort ngayon mga kaibigan ay walang epekto. Na sa kanyang isipan ay wika pa niya na bakit di raw niya nagagawang mapa-appear muli ang pinto. Matapos ng eksena niyan ay susunod naman na eksena, maririnig naman dito si Bisque na sabing Hanzo sapagkat may kitang nagising na si Hanzo na sabi rito ni Bisque na time is up na raw. Sabi pa nito na ngayon naiinis na sabing dapat ay worth it daw ang ginawa ni Hanzo kasi di raw siya nakatulog sa kakabantay ng katawan nito. Nasabi naman ni Hanzo na pinabayad na raw niya ang taong yun sa krimen na ginawa nito. Pero may mas malaki parang problema ngayon. Bagay na nagpa-confuse naman ngayon kay Bisque. Na matapos niyan ay pinaliwanag naman ni Hanzo ang nangyari nung sinubukan niyang bumalik sa kanilang residential area room. Kaya ay napasabi naman si Bisque na parang ability nga raw yun ng Nenbeast ng Prinsipe Marayam. Natugon naman ni Hanzo na oo at nagalit nga raw si Virgie noon. Pero papayagan naman daw ni Virgie si Bellirante na mag-attend muli sa Nenclass ni Kurapika, diba? Para makita raw ni Bellirante kung iba ba raw ang dito sa loob kung titignan ito ni Bellirante mula sa labas. Nasabi naman ni Bisque na oo. Na kung ang room daw na ito na kung nasan sila ngayon ay in-isolate daw mula sa outside world ay posible na ang hallway na nakikita nila ay hindi raw ang original hallway. Kaya ay napasabi naman si Hanzo na magiging masama raw kung magpapanik ngayon itong si Virgie. Kasi sinususpetsahan pa naman daw nito ngayon ang kumakalat na usap-usapang patungkol sa plano ng Hunters Association. Kaya ay kailangan daw nila itong pakalmahin muna. Na habang nagsasalita dyan si Hanzo ay may kita naman ngayon itong si Virgie na itinaas ang kanyang boses na wikang hindi na raw kailangan pa na ipadala nila si Bellirante dun sa Nenclass kasi mahuhulog lang daw sila sa mga matatamis na salita ni Kurapika at mawawala na naman daw sila ng mahalaga nilang kasamahan na dahil sa pinatay daw si Barajen ang kanilang misyon na matutunan ng Nen ay tapos na kasi alam naman natin na marunong nang gumamit si Bellirante ng Nen mga kaibigan at si Barajen lang sana ang hindi pa nakakagamit ng Nen na ipinadala nila kay Kurapika. Kaya isaabi naman ng Reynang Sivanti na tama raw si Virgie. Paliwanag naman ni Virgie na ang assassin na nag-assassinate daw kay Barajen ay hindi pa raw nahuhuli na wala raw talaga silang magigain kung magpapadala naman daw sila ng dagdag pang guards. Maya-maya pa'y napalingon naman si Virgie na nagsasalita ngayon si Hanzo
Hanzo na sabing may idea raw siya. Natanong naman ni Virgie na ano yun. Napaliwanag naman dito si Bisky na sabing pwede raw nilang turuan dito ng Nen ang mga tauhan ng Reyna Sivanti. Naayon naman kay Hanzo na gusto raw niyang si Virgie ang magbantay sa kanila habang ginagawa nila ito para malaman daw talaga ni Virgie ang katotohanan sa Nen. Nasagot naman ni Virgie na napaka-confident niyo naman sa mga pinagsasabi niyo ngayon. Nasa tingin ba raw nila na makukumbinsi siya nila na i-accept ang existence ng Nen, na ang technique na ginagawa raw ang isang bagay na wala into something na meron, na isa lang daw ito sa mga tinatawag na magic tricks, na naiintindihan naman daw niya na ang Nen ay isang mental technique na nagpapalabas sa potensyal ng isang tao at nakakapagpalabas din daw ng above normal na kakayahan. Pero ang mga sinasabi daw nilang matitinding superpowers ay hindi raw talaga nag-i-exist. Na matapos masabi ni Virgie ay maya-maya pa bigla na lang siyang natulala sapagkat biglang nag-transform si Bisky sa kanyang original form, mga kaibigan, na sabing ganito talaga ako at hindi ko rin alam kung paano talaga ito gumagana. Na dahil doon sa maraming taon niyang paghiling sa kanyang gustong resulta ay unti-unti raw siyang nagbago hanggang sa umabot raw siya sa ganitong form. Kaya sabi pa niya na hindi raw mali si Virgie sa kanyang sinabi kanina na ang isipan ay nakaka-apekto raw talaga sa katawan ng tao. Pero ang kakayahan ng isang Nen ability ay hindi raw ganun kababaw sa iniisip nito. Habang nagsasalita dyan si Bisky ay ayon sa kanyang isipan na ang pambihira raw visual proof o pruweba na nakikita ng mata ay isa raw pinaka-effective daw na pangkumbinsi sa isang tao. Na sa isipan naman ngayon ni Hanzo ay napasabi naman siya na pwede rin daw niyang ipakita rito kay Virgie ang kanyang double, pero magpapalagay naman daw siya sa isang risk na baka siya ang pagsosuspechahan sa nangyari sa Prinsipe Momose. Since alam naman natin, mga kaibigan, na similar sila ng ability ni Tough D. Matapos niyan ay paliwanag pa rito ni Bisky na di gaya kay Kurapika ay hindi raw siya makakapag-guarantee na kaya niyang maturuan ang isang tao ng Nen sa loob lamang ng 2 weeks. Pero para sa mga taong may kakayahan talaga na matutunan ito ay kaya raw niyang mapa-improve ang physical na kakayahan ng isang taong yan into 2 or 3 times pa sa loob lamang ng isang buwan. Dahilan na napasabi nilang dito si Virgie sa kanyang isipan na wikang hindi raw siya makapaniwala. Paano raw? Paano may ganitong kaganda raw tao na ang napakaganda at napaka-sinister daw nitong linya ng trapezius muscles hanggang sa deltoid nito at ang hamstring daw nito ay napakalaki at pambihira raw talaga. At habang di makasagot dyan si Virgie, mga kaibigan, dahil sa pagkamangha at nagandahan talaga siya dito kay Bisky, ay napasabi naman dito si Hanzo na nawalan na raw ngayon ng kakayahan si Virgie na makapagsalita pa. Kaya ay sabi naman dito ni Bisky na mamili raw itong si Virgie sa kung sino raw ang tuturuan niya ngayon ng Nen, na bakit na di na raw nila simulan ngayon ang pagtuturo. Napasigaw namang sagot ni Virgie na hindi raw pwede kasi siya raw dapat ang turuan ng Nen at sabi niya dito na pakiusap, turuan mo ako ng Nen. Nang masabi ni Virgie ay nagtinginan naman dito si Bisky at Hanzo. Kaya ay paliwanag pa ni Virgie na makakatipid pa raw itong si Bisky ng panahon kung siya raw ang tuturuan nito, na kahit mapa-facts man o fiction ang sasabihin ni Bisky sa kanya. Napangiti naman dito si Bisky kaya sinabihan niya ito na tama raw si Virgie. Imamatch na lang daw niya ang kanyang shift sa kanya para at the same time ay makapag-guard pa rin sila sa Reyna at Prinsipe habang nag-iensayo, na 2 birds in 1 stone daw. Nasagot naman ni Virgie na oo, sabay umupo pa ito na sabing si Bellirente pwede na siyang bumalik sa room 1014 as scheduled sa kanya. Pero wag daw sila magkakamali, hindi pa raw talaga niya tinatanggap ang Nen at hindi rin daw niya pinapapunta ngayon si Bellirente sa room 1014 para tignan kung ano ang nasa labas ng kanilang residential area, na ang kanyang pagpapapunta kay Bellirente ay para lang daw sa pag-oobserba sa ginagawa ng ibang prinsipe. Matapos niya sabi naman ni Bisky na okay, medyo maaga pa naman daw, pwede pa naman daw nilang i-check ang labas. Nasabi naman ni Virgie na teka, sasama ako at wag na wag kang magkakamali, hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinasabi ni Kurapika. Nasabi naman sa isipan ni Bisky na okay. Matapos niyan ay dito sa labas, dito sa hallway, may kita na unti-unti na nilang binubuksan ang pinto, na matapos niyan ay may kita si Bellirente na ang siyang nagbukas dito. Kaya sabi naman nito na hindi naman daw kakaiba ang nakikita niya sa labas at hindi naman sa meron siyang nakikitang invisible na pader dito. Kaya itanong pa niya na pwede ba raw silang mag-request ng isang hunter mula sa room 1014 na pumunta dito. Natanong naman ni Virgie na para saan naman daw. Ang mga sinabi raw sa kanya noon ni Kurapika ay purong kalokohan lang daw. Maya-maya pa hinawakan naman ni Bisky ang balikat ni Virgie sabay sabing ang pagkakakulong sa isang Nen space at ang boundary sa real world ay makaklassified daw sa 3 categories. Una ay ang impermeable, na kung saan ay imposible raw ang pag-enter and exit. Pangalawa ay permeable, na posible ang enter and exit. Pangatlo naman ay ang one way, na kung wala raw silang may kitang pagkakaiba sa paligid, then maaaring ang number 3 daw yan, mga kaibigan, na ang ability na ginamit ngayon ng Nenbis, which is ang one way, na hindi raw nakakabalik ang isang tao once na nakalabas na ito. Matapos masabi ni Bisky ay dito naman sa isipan ng natutula lang si Virgie ay wika pa niya na napakatindi raw ng harmony ng digital flexors at extensors itong si Bisky. Kaya ay tinanong naman siya rito ni Bisky kung nakikinig ba raw ngayon talaga itong si Virgie sa kanya. Nasagot naman ni Virgie, oo naman daw, pero may butas daw sa mga theory na yan ni Bisky o sa mga sinabi nito. Kasi nakalabas
nakalabas naman daw si Bellirante noon na walang nangyari. Inuche paliwanag naman ni Bisque na malalaman lang daw nila ang paglabas-pasok sa isang space kung ang katawan ng isang individual ay nakatawid na sa boundary. Kaya naman dito na humingi ng permiso si Bellirante kay Virgie, nasagot naman ni Virgie na oo. Pero hindi raw ibig sabihin na nang nagsasalita pa sana si Virgie, sinabihan naman siya dito ni Bisque na tumahimik daw muna ito. Kasi ang ebidensya na makikita nito ngayon ay mas malakas pa kaysa sa mga salita lamang na naririnig nito. Kasi seeing is believing daw. Kaya na may matapos niyan ay tuluyan na ngang nakalabas si Bellirante. Sabay lumingon ito at sinabihan sila na nasa labas na raw siya. Nakikita ba raw siya nila? Nasabi naman ni Virgie na oo at perfectly normal lang naman daw ang nangyayari. Kaya isabi naman nga ni Bellirante na this time ay babalik na naman daw siya sa loob. Kaya na may unti-unti na niyang pinasok ang kanyang katawan mga kaibigan na inuna na niya ang kanyang kamay at braso. Na nang ginawa niya yan ay may kita na as soon as nasa boundary na ang kanyang kamay ay may kita ang mga daliri nito na misteryosong naputol. Pati na ang braso nito mga kaibigan. Isang pangyayaring lubos na gumulat kay Virgie. Kaya na may nang ipinasok na ni Bellirante ang buong kalahating katawan talaga nito ay nang ginawa niya yan mga kaibigan ay may kitang parang nahati nga ang kanyang katawan. Kaya isabi naman ni Bellirante dito na well, sa totoo lang daw, na simula raw nung nakalabas na siya ay nawala na rin daw si Bisque sa kanyang paningin. At may kita itong si Bellirante na mula sa POV dito sa labas mga kaibigan o sa kanyang POV na totoo nga ang kanyang sinabi mga kaibigan na nawala nga si Bisque rito. Gaya sa nangyari noong pumasok din si Hanzo sa room 1013 mga kaibigan na wala siyang nakitang kahit isang tao man lang mga kaibigan. Kaya ay sabi naman ni Bellirante na ang room 1013 daw na nakikita niya ngayon ay hindi raw pala ang room kung saan naroroon ngayon si Bisque. And it seems mga kaibigan na dito sa POV ni Bellirante ay parang normal lang ang nangyari sa kanyang katawan na hindi inawala ang kanyang parte ng katawan na ipinasok sa boundary. Kaya na may dito na umatras si Bellirante na sabing naririnig nyo ba ako? Aalis na ako. At may kita naman dito sa POV naman ni Bisque mga kaibigan na naririnig ngayon nila si Bellirante. Pero sa parte naman ni Bellirante, aside sa hindi niya nakikita si Bisque ay hindi rin niya naririnig ang boses nito. Kung kaya't umalis na lang si Bellirante mga kaibigan na sabing hindi raw niya alam kung makakabalik pa ba raw siya dito. May kita naman dito si Virgie na di talaga makapaniwala sa mga nangyayari ngayon o sa kanya nakikita. Kaya ay sabi rito ni Bisque na ang ability na inilagay daw dito sa kanilang residential room ay ang nasa category number 3 na ang one way. Na once na nakalabas ng isang individual ay hindi na ito pwede pang bumalik. Kung kaya't dito na nagsalita si Bisque na sisimulan na raw niyang turuan ang lahat dito ng Nen. So grabe mga kaibigan, naka-isolate pala talaga si Bisque rito sa loob. At ngayon ay tuturuan na niya ng Nen ang lahat ng mga tauhan ng Prinsipe Mariam o si Vanti. Kaya may mas lalong nakaka-excite mga kaibigan ng susunod na mangyayari, lalo na't nalaman na natin ang ability ng ilang Nenbis ng Prinsipe pati na ang posibleng napakalaking threat sa lahat. Kasi sa susunod ay malalaman na natin ng isang napakatinding revelasyon na Nen type ng isang Prinsipe, ang pag-atake muli ng isang assassin at marami pang ibang revelasyon at thrilling na eksena ang ating masasaksihan sa next chapter mga kaibigan. Dahil dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na to. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, pero bago muna natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.